Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at alam naman po natin ang balita na kanina sa ICC ay ni-reject ang appeal ni former President Duterte. Maraming Pilipino ang nakaabang, tayo po'y nakaabang. Lahat ng sinabi ng ICC judge ay napakinggan po natin, no? So dito sa vlog na ito ay i-explain natin ang mga rason ng ICC bakit nila hindi pinayagan ang interim release ni former President Duterte. I-analyze po natin, basahin po natin, pero ginawa ko itong sinamarize ko ang mga reasons why ang ICC judge ay hindi nila pinayagan ang interim release ni Tatay Digong, ang apela po ni Tatay Digong. And marami na pong mga at ito pa, si Alvin and Tourism, pagkatapos ng ICC judge na nagsalita na sila sa desisyon nila, ay ito pa lang si Alvin and Tourism ay nag-reach out dito kay Attorney Kaufman. Hindi ko lang alam hindi man dinitalye ni Alvin and Tourism kung tinawagan ba niya o nag-video call ba sila. Di ko alam kasi sa pagkakaalam ko, I think Alvin and Tourism ay hindi pa siya nakabalik sa The Hague. I think nasa Pilipinas pa siya, no? I'm not so sure baka nakabalik na sa The Hague, pero nakausap niya si Attorney Kaufman. Kasi malapit ito kay Attorney Kaufman kasi lagi itong nakaabang si Alvin every time bumisita itong si Attorney Kaufman sa The Hague, sa ICC. So, babasahin ko rin kung ano yung sinabi ni Attorney Kaufman pagkatapos ng desisyon ng ICC. Okay? At higit sa lahat, babasahin ko rin yung balita patungkol po sa reaksyon ng pamilyang Duterte. Okay, nagpalabas na sila kaagad ng statement pagkatapos ng ICC's decision. Okay? At makita mo talaga doon, no? I hope itong mga taga-ICC ay ma-realize nila, no? Kahit ni-reject ninyo itong si Tatay Digong, I hope ma-realize ninyo gaano kalaki ang impact nitong si former President Duterte. Why? Imagine that one napansin ng asawa ko na wala pang 1 hour ang kanilang live sa TV, no? Hindi pa nga ito main channel nila o main Facebook page or website ng ICC Kino-cover lang ito ng media, pero imagine wala pang mga around 30 minutes pa. It's almost 2 to 5 million views na kaagad ang nanood. So, meaning to say, grabe talaga ang impact ni Tatay Digong. Bakit lahat nakatutok? Kahit mga kalaban ni former President Duterte, nakatutok lahat. Bakit? Subconsciously, Imagine that one ang mga vloggers na mga loyalista at mga dilawan, sabay-sabay silang nag-live, nakatutok doon sa desisyon ni former President Duterte. Subconsciously, concerned kayo. Concerned kayo sa matanda. Ang mga DDS vloggers na nagla-live at yung mga DDS na mga taong bayan na nakatutok sa balita, no question about it. Kasi, concerned naman talaga kami sa desisyon kung siya ba ay ma-release o ma-reject. Pero na-reject siya kanina. Tayo po'y very sad about that.
Kaya dito sa vlog na ito, ipapakita ko ang mga rason bakit ni-reject ng mga taga-ICC ang interim release ni Tatay Digong at bakit bilang si Donmar TV, bakit hindi po tayo pabor sa desisyon ng ICC. Magpalabas rin ako ng hinanakit sa loobin ng ICC. Mamaya. Tapos, magkomento rin tayo dito kay Attorney Kaufman kung ano yung sinabi niya pagkatapos sa ICC. Okay? At yan. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, I know this is very fresh and marami pong argumento patungkol dito, no? Sa nangyari kanina, no? Pero bago ang lahat guys, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, kanina, ang pinapanood ko, yung News 5 na live. Okay? News 5 na live. Alam po natin, ito i-explain ko muna ang grabe ng impact kapag si Duterte po ang balita. Ibig sabihin, marami po ang nagmamahal kay Tatay Digong. Sa News 5, ang dami kong choices. Pwede akong manood sa GMA, pwede akong manood sa UNTV, PTV, sa ABS-CBN. Ang daming nagla-live. Pero doon ako sa News 5, without thinking kung anong ang reason ko, doon ako sa News 5 nanood ng live. Siyempre, while nanood ako sa live, nakatingin naman ako doon sa comment section. Sa comment section. Imagine how many people are very concerned about former President Duterte. Mapabash man yan, mapatrol man yan, DDS audience man yan, lahat doon very concerned, nagtatype sila. Talagang yung engagement talaga, grabe yung engagement. Kita ko nga doon yung ibang mga komento na sana mabulok na yan sa kulungan. Ano pa yung mga nabasa ko doon? Sana abo na yan pagpunta dito sa Pilipinas. Imagine yung mga tao na nagbigay ng masakit na salita laban dito kay former President Duterte, hindi nyo alam, hindi kayo aware na pwede kayong makarma sa pinagsasabi ninyo? Kita ko nga doon, si Duterte po, hindi na nga siya nagpunta mismo sa hearing, hindi siya nagpakita. Why? There's a big reason for that. Baka hindi po magaling ang kanyang kondisyon. He is not ready na magpakita sa taong bayan for any reason. Okay? Meaning, Duterte has undergo sa kasaysayan ng kanyang buhay, this is the lowest part sa kanyang buhay. Halos na nga apak-apakan ninyo. He is now at the lowest part sa kanyang buhay. Tapos, ganyan ba ang mga loyalista at dilawan kung makakomment kayo doon na wala na nga yung tao, hindi na makapaglaban yung tao. He is at his lowest part, tapos sasabihin nyo, deserve mo yan.
abo yan. Lahat ng, sa Bisaya pa, lahat ng tunglo na ginamit nyo na lahat. Talagang dinumog nyo ng dinumog si Duterte sa ilalim, ng pinaka-ilalim talaga, na mga masasakit na salita. Nakita ko doon, pero marami pa rin ang nagtanggol, ha? Marami pa rin, given na yan, bring him home, we love you Tatay Digong, we are praying for you. Natural, marami pa rin doon ang nag-pray. Pero siyempre ako, napansin ko rin yung mga dilawan at loyalista na mga comments doon. Sabi ko sa sarili ko, ako po'y naaawa sa kanila. Hindi po nila alam ang kanilang pinagsasabi. Na lahat yung mga sinasabi nila, no, delikado yan. Labag yan sa Biblia ng ating Panginoon. Kapag ang tao ay nasa lowest part ng kanyang buhay, ay dapat mo nga inaangat yan. Hindi mo yan dapat dinudurog. Yung sinakonte, nasasabihin nila na Christmas wish na lang namin yan na makulong si Duterte na hindi mag-grant ang interim release. Hindi nyo ba inisip gaano kabigat yung mga sinasabi ninyo? Pwede kayong makarma dyan sa mga pinagsasabi nyo. Oh, sa totoo lang, hindi sa lahat ng bagay ay dapat ninyong i-celebrate. When a man is at his lowest point sa kanyang buhay, hindi mo yan dapat i-celebrate. Hindi mo yan dapat i-celebrate. Dapat pa nga itaas mo konti. Kaya ako po'y natatakot sa mga tao na ako po'y concerned sa kanila, ha. Ito na lang yung sasabihin ko sa nila. Lord God, forgive them. Forgive them for those people who bash Duterte. Forgive them yung mga taong sa Bisaya pa, nagtunglo. Hindi pa nga namamatay yung tao, pinapatay na nila sa comment section. Walang kalaban-laban. Hindi yan maganda. Ako po'y naaawa sa inyo. Oh. Yun ang napapansin ko, ha, sa comment section. Siguro ikakatuwa ninyo, ha? Pero yung tao, yung matanda, hindi na po lumalaban. Halos hindi na nga makatayo, tapos ganyan pa. Lumaban naman kayo ng patas, te. Lumaban naman kayo ng kalaban na marunong pang lalaban. Wala nang kalaban-laban. Tapos ang yabang nyo, ang tatapang ninyo. Lumaban kayo sa kalaban na yung matapang pa, yung talagang lumalaban pa. Duterte is at his lowest. Walang kalaban-laban na siya. Diba? Lumaban kayo ng patas, te. Lumaban kayo ng patas. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. No? At ito, i-explain ko sa inyo ang summary. Meaning to say, kung pagbabasihan natin yung binasa kanina ng judge, sobrang mataas yun, no? Sobrang mataas. So, sinamarize natin for the sake of the audience dito sa Don Mar TV para maintindihan natin lahat. So that we can comment kung pabor tayo o hindi. So, ito yung summary. Okay? Ito yung summary ng rason ng ICC. I hope babasa nyo rin, ha, ang pinakita ko dito. Pero babasahin ko para sa lahat. Here's a summary of why former President Rodrigo Roa Duterte's appeal for interim release was rejected by International Criminal Court. Okay. I hope I can explain this one in a layman's term, ha, yung talagang maintindihan natin lahat. The ICC judged, okay, ang judge raw sa mga taga-ICC, that his continued detention remains necessary. Meaning to say, pabor ang mga judges na mananatili si Tatay Digong sa kanyang detention. To make sure, para siguraduhin, he appears at trial. So, nireject nila at gusto nila na mananatili sa kamay nila si Tatay Digong.
para every time na may trial ay hawak nila si Tatay Digong na talagang pupunta. Okay? So, yun ang ibig niyang sabihin. Pero marami ring nag-argument dito ng mga taong bayan na hindi pa man siya accused. He is not guilty pa man, di ba? O, ako rin, yan ang inisip ko. Bakit nyo kailangan ihawak si Duterte, ha? Hindi pa man siya, that's unfair on the part of former President Duterte kasi kung manalo siya sa desisyon na ito, kung mananalo siya at na mapatunayan na wala siyang kasalanan, unfair ito sa kanya na hindi siya granant ng interim release. Isa yan sa mga argumento ko. Bakit yung decision kanina unfair, ha? Ito raw, sinabi ng ICC to prevent interference with investigations and to avoid risk of further crimes. Dito talaga ako, sabi ko, ganyan ba talaga ang pagtingin nyo kay former President Duterte? Hindi nyo ba inisip mga taga-ICC na bakit nagdeklara po ng war against drugs itong si former President Duterte? Because sobra pong dumami na ang krimen sa Pilipinas. Ayaw niya ng krimen. Tapos sasabihin nyo dito to avoid risk for further crimes? Because they think na si Duterte mamamatay tao? Imagine, nasaan ba ang logic ng taga-ICC? Ang sarap ng sabihin, mga bobo ba kayong mga taga-ICC? Talagang mga judge kayo? Yung nagbabasa nga kanina, halos nga hindi marunong magbasa. Di ba? Tingnan nyo ako, nagbabasa ako dito. Makabasa man ako ng straight. Pero siya, yung mga pronunciation nga, hindi nga niya kaya yung mga pronunciation. Bulol. Nagkabulol-bulol pa siya, nagbabasa pa siya, ha? Pero nagkabulol-bulol pa siya. Kaya nga sinabi ko, mga judges ba talaga kayo? Diba? Pinatunayan nyo ba na si former President Duterte is capable of doing such things na sa kanyang katandaan? Sa tingin nyo, kaya pa niyang gumurgur ng tao? Yan ang reason nila, oh. Ito yung reason nila pinakauna. Because sa tingin nila, i-avoid nila si Duterte kasi kung si Duterte raw i-grant nila ng interim release, baka raw mag-create pa ng krimen si Duterte. Hello? Talaga? Ganyan po ang iniisip ninyo kay former President Duterte. Parang wala sa hulog eh. Don't tell me. Maniniwala ako sa mga usap-usapan na binabayaran kayo. I don't want to believe. Oh, sa totoo lang ha. I don't want to believe on that because I have a high respect and credibility dito sa mga judges. Hindi ko lang maintindihan itong mga reason nila. Ito pa yung reason nila. The court concluded the defense's arguments. His advanced age, dahil matanda na, alleged infirmity or cognitive decline and humanitarian concerns did not outweigh those risks. So, ang reason po ni Attorney Kaufman bakit nag-request sila ng interim release kasi nga matanda na si Tatay Digong. Okay? At ang kanyang utak nagde-decline na po ang cognitive, meaning yung mga normal ba na cognitive thing natin kasi sa utak mo natin, no? Kapag tumatanda tayo, medyo may diferensya na po tayo sa mga cognitive o sa mga desisyon natin na mga basic. Okay? So, yeah, ito po yung reason ni Attorney Kaufman. And concerned rin siya bilang pagkatao ni former President Duterte. No? Namatanda na talaga. At syempre, ang kalagayan niya.
ang kanyang dahil matanda na, marami ng sakit, no? Hindi na makalakad, nabalitaan pa natin na natumba siya doon sa loob ng kanyang detention cell, ha? Natumba siya. Nabalitaan natin 'yan. Si VP Sara po ang nagbalita sa atin 'yan. So meaning to say, ito po yung mga reason ni Attorney Kaufman bakit nag-grant ng interim release. Hindi po nila pinayagan ang korte. Okay? Hindi po nila pinayagan dahil it did not outweigh those risks. Sa tingin nila, yung sinabi po ni Kaufman ay mali. Sa tingin ng mga taga-ICC, kaya pa ni Duterte. Malusog pa si Duterte. O sa tingin nila, hindi pa matanda si Duterte. Yan siguro ang reason nila. O kasi nireject nila lahat yung mga arguments eh. Ito pa. The court cited as important his ongoing influence, political connections, and support network, including public statement by his family suggesting willingness to resist his detention or could help him evade justice. So, syempre, ang rason nila bakit hindi nila grinant ang request ni Tatay Digong kasi raw maimpluwensyang tao pa raw si Duterte. Anong kinalaman ni Duterte niyan? Maimpluwensyang tao si former President Duterte because tumatak sa aming taong bayan ang mga pinanggagawa niya dito sa Pilipinas. Siya lang ang kumalaban ng mga corrupt officials dito. Siya lang ang kumakalaban dito sa mga sindikato ng mga droga. Lahat ng yan, hindi yan natapos noong hindi pa siya presidente, pero yung pagdating niya bilang presidente, naubos lahat ng abusado sa Pilipinas. Kaya ang taong ito, minamahal ng taong bayan, maimpluwensya. Hindi kontrolado yan ni Duterte because he was just doing his job. Ginawa lang niya ang tama. Hindi siya corrupt. Hindi siya takot. He is brave enough para labanan itong mga oligarchs na hindi nagbabayad ng tax, na hindi kaya ng ibang politiko. Siya lamang kaya nagkaroon po ng malakas na impluwensya itong si former President Duterte. Kung marami mang mga malalaking taong nagsuporta kay Duterte, it's because of his willingness, his bravery, and his goodness as a person. Lahat-lahat. Tapos sasabihin ng ICC, hindi namin i-grant yan kasi maraming connection yan. O, yan ang ibig lang sabihin, ha? Baka, ito lang, lalawakan ko ang, explanation nila. Baka itatago yan. Maraming connection si Duterte. Baka hindi na yan pupunta sa trial kasi marami yang connection. Baka ililipad yan sa China o sabihin na lang natin ganyan. Kunin ni Xi Jinping yan, itago dyan sa China at hindi na bumabalik. Ganyan siguro kapraning ang ICC. Dahil ma-impluwensya. At marami raw political connection. Ha? Maraming political connection? Nakulong nga siya dyan sa ICC dahil hinatid siya. Wala na siyang connection sa politika. Sa totoo lang. Halos nga kalaban na niya lahat ang mga political enemies niya dyan. Tapos sasabihin niyo, ma-impluwensya pa siya, political connection? Paano nagka-connection siya? Wala nang connection si Duterte. Di ba? So, yan po ang reason ng na hindi po tayo pabor. At heto pa, the prosecution argued that the defense failed to show, meaning sina Kaufman ay they failed na ipakita ang any legal or factual error in the prior decision for continued detention. Hindi raw na ipakita nila ni Kaufman
ang maling desisyon doon sa unang nilabas na statement ng ICC patungkol sa interim release. Pero sa tingin ko, hindi failed to show. Hindi na nga kailangan ipakita eh. Kung titingnan mo si Duterte nga, ayan no. Paano? Sabi ko talaga, paano kayo naging judge? Failed to show? Failed to show? Tingnan niyo si Duterte. Makalakad pa ba? Skin and bones na nga lang siya. Natumba na nga sa loob ng detention cell. Failed to show? Ano bang gusto niyong ipakita ni Kaufman? Yan ang tanong ko eh. Failed to show? Si Kaufman failed to show any evidence na mali yung una ninyong desisyon sa ICC patungkol sa interim release? Hindi po failed to show. Kitang-kita po ang inyong unang desisyon na mali. Tingnan natin yung birth certificate ni Tatay Digong. How old is he already? Diyan pa lamang sa edad niya. How much more sa condition niya, sa medical condition niya? Tapos sasabihin nyo, failed to show? How embarrassing is your decision? Grabe, hindi ko kaya i-accept yung mga desisyon ng ICC, sa totoo lang. Oh, ito pa. They describe the appeal as mere disagreement with the earlier ruling, which is true. Nagdi-disagree kami kasi wala sa hulog yung una niyong ruling. Tinitingnan nyo ba yung suspect? Tinitingnan nyo ba si Duterte? Kinausap nyo ba? Hindi nyo ba nakita ang kondisyon ng mama? Tapos sasabihin pa dito, not enough to meet the standard for interim release under law. My God! Ano ba ang standard ninyo? May tanong nga sa inyo mga taga-ICC, anong standard ninyo? Yung talagang malapit ng magurgor? Yung 1% na lang yung life? Yun ang standard ninyo? Sige. I-release na si Duterte kasi malapit ng mamatay? Ganon yung standard ninyo? Kaya mag-grant yung interim release? O yung standard ninyo na dapat hindi siya popular, dapat walang nagmamahal sa kanya, wala siyang political connection, kaya para dapat natin siyang i-release. Ganun ang standard ninyo. Sa akin lang si Kaufman, ginawa niya ang lahat. Sa totoo lang. Ang reason dito ng ICC, walang katuturan, sa totoo lang. Ito pa, ito yung conclusion. In short, the ICC judges found that releasing Duterte, even temporarily, would pose substantial risk to the court process. Meaning to say, kung i-release raw nila si Tatay Digong, baka delikadong hindi matuloy ang kaso. Ewan ko lang sa kanila kung ano ang reason nila dito. Would pose siguro ang duda nila mag-escape si Tatay Digong. That's far from the reality. Would pose substantial risk to the court process. Witness safety. Di na nga makalakad. Mas hindi siya safety dyan sa loob ng detention ninyo kasi nagdi-depress yung tao. And possibility of flight or interference. Sino kaya yung magdudukot kay Duterte? Si Xi Jinping? Nakakatawa naman kayo. Hindi na. Si Duterte would love to stay in Davao for the rest of his life. Ibigay nyo lang sa kanya. Wala nang kakayahan itong mag-escape. And that the humanitarian or health arguments did not override those risks. Imagine that one. Inignore nila ang kalagayan ni former President Duterte. Alam nyo, kung merong mangyari sa loob ng detention cell ni former President Duterte,
I hope ang buong mundo, the United Nation, this is a wake-up call. I hope it will not happen, ha? Kung ano ang mangyari ni Tatay Digong sa loob ng detention cell. But kung mangyari talaga ang mangyari, sa katandaan niya, sa kalagayan niya ngayon, na very risk sa kanyang kondisyon, at siya po ay magurgur sa loob ng detention for health reason, I hope itong United Nations or itong buong mundo, this is a wake-up call na itong ICC na ito, they are not for humanitarian reason. Hindi nila inisip ang kalagayan ng tao. All they think is political. Ang kalaban po ni former President Duterte sa Pilipinas na mga politiko, yun po ang kinampihan nitong mga taga-ICC na ito. That's my own opinion, ha? That's my own opinion. So, no. Ekes ito lahat. Itong mga reasons ng ICC. Tayo po'y disappointed sa ICC decision. Okay? Tayo po. Binigay ko na lahat ng aking Ngayon naman, sa latest update ni Alvin and Tourism 2 minutes ago, okay? Latest ICC update. Ito pa lang si Alvin and Tourism nag-reach out kay Attorney Nicholas Kaufman at nagtanong siya kay Attorney Kaufman. Okay? So, sabi dito, the hearing captured international attention as it unfolded. In light of the appeals chamber's ruling, do you have an official statement to deliver? Sabi ni Alvin and Tourism na, Attorney Kaufman, napansin po ito ng buong mundo. Kasi alam naman po natin na Duterte is very popular in the entire world. Marami pong mga leader sa iba't ibang bansa ang humahanga dito kay Tatay Digong. At marami ring mga Pilipino sa iba't ibang bansa. So talagang mapansin itong balita na ito. So ang tanong ni Alvin, do you have any official statement after the ICC's decision? So ang he responded verbatim. Ito yung sabi ni Attorney Kaufman. The ICC Appeals Chamber has never affirmed the interim release of a person's charged with crimes against humanity. Correct. Diba? Never nilang minention yan. Hindi pa nga nila na-approve na si Duterte talaga ang gumurgur sa mga inakusa nila, yung mga sila Conte, yung nag-aakusa na si Duterte ang gumurgur dyan sa mga taong yan. Hindi pa nga siya guilty, hindi pa siya accused, hindi pa siya hindi pa nga siya na-desisyonan. Di ba? The defense, meaning sila ni Kaufman, the defense awaits the result of the medical evaluation of the former president due next month. So naghihintay pa sila, ha? Kasi ang medical evaluation ni Tatay Digong ay hindi pa pala pinakita. Wala pang resulta. Naghihintay pa. And will reintroduce its request to release a man who is 80 years old and as a result of debilitating physical and cognitive conditions is incapable of flight or alleged threats to witnesses. So meaning to say, hinihintay pa nila yung medical ano yung term nila diyan? Medical evaluation. Hinihintay pa ni Kaufman ang medical evaluation.
Akala ko nga, nandyan na yan eh. Pero hinihintay pa ang medical evaluation kasi kung makita nila doon sa medical evaluation at makonclude doon sa mga doctors na he is not capable of threatening the witnesses. Oh. At si Duterte po, nakakatakot na po yung isasakay sa eroplano. Wala na. Pagod na nga yung tao kasasakay ng eroplano, hindi na pwede. Risk na yan. What do I mean by that? Pwede siyang mamatay kung sasakay siya ng eroplano. Yun ang pinaka-explanation dyan. So, sino ang akala na si Duterte ay mag-escape? Diba? Yan ang ikinatakot ng ICC. Kapag i-release natin itong si Duterte, baka mag-escape ito. O paano man siya mag-escape? Magbarko? Hindi siyempre mag-eroplano. Flight risk na nga. Hindi na siya pwede. Pwede siyang mamatay na kung lagi siyang sumasakay ng eroplano. At papatunayan yan ni Kaufman kapag dumating na yung medical evaluation. So, meron pa talagang chance ha. Meron pa talagang chance. This is a good news, no? Na sinabi ni Kaufman na meron pang chance na ano tawag dito? I want to be correct with my terms, ha? Request to release the man who is 6 years old. Former President due next month and will introduce its request. Magre-request ulit sila ng release. Hindi ko lang alam kung ano ang term nito ha. Kasi appeal pa ba ito? Hindi na siguro ito appeal but request to release Duterte dahil sa kanyang kalusugan. Okay? I hope meron pong desisyon ang mga doctors dito, medical evaluation niya. Yan na lang po ang tanging paraan na may chance pa si Duterte na meron siyang pansamantalang kalayaan while the hearing is ongoing. Okay? So, yun po ang latest by Attorney Kaufman after the ICC's decision. At ngayon naman, kung buong akala ninyo magagalit ang pamilyang Duterte sa desisyon ng ICC, ay hindi po sila nagagalit. Ito po yung official statement ng pamilyang Duterte. May it be sa pamilya ni former President Duterte sa hanay dito ni Vice President Sara Duterte at nila ni Kitty Duterte. Ito po yung official statement ng pamilyang Duterte. Duterte family. The family accepts the ICC Appeals Chamber's decision with peaceful hearts. Imagine that one, ha? Ganyan po ang mga Duterte. Ganyan po sila ka-humble. Instead na magalit, nagalit pa nga tayo na hindi tayo pamilya. Actually, nagalit ako eh. Pero, tatanggapin natin, no? Tatanggapin natin yung ginawa ng ICC. Wala tayong, ruling yan eh. The family accepts the ICC Appeals Chamber's decision with a peaceful hearts. Meaning to say, wala silang galit sa ICC. Tinanggap nila. Sabi pa nila, we will continue to work with the defense team on the case and will keep supporting former President Rodrigo Roa Duterte with our daily conversations. Meaning to say, hindi pa rin titigil ang pamilyang Duterte na makipagtulungan sa legal team ni Duterte which is sila Kaufman, no? At patuloy pa rin na bibisitahin nila araw-araw si former President Duterte sa loob ng kanyang detention cell sa ICC The Hague. We thank everyone. Nagpapasalamat po ang pamilyang Duterte who prayed with us today. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, alam ko naman na nagdasal kayo kay former President Duterte. Nagpapasalamat po ang pamilyang Duterte sa ginagawa ninyong simple
na mga prayers, no? Malaking tulong po 'yan ni former President Duterte. May sinulat nga ako dito no? Na parang sarili kong wisdom, okay? Sarili kong wisdom na pinost ko sa aking Facebook page. Kasi wala na tayong magagawa Yun na po ang desisyon ng So, ito po yung pinost natin na nagbibigay ng wisdom sa lahat ng nagmamahal po kay former President Duterte. I hope I can get it kasi mahina yung aking I hope na isulat ko dito. Ito. Ito yung sinulat ko Even if the ICC rejects him, one truth remains unshaken. A leader's legacy is not written in the foreign halls of judgment, but in the hearts of the people who lived under his watch. And in his hearts of millions of Filipinos, former President Rodrigo Roa Duterte is not forgotten, not erased, and never rejected. The ICC may have its process, but the Filipino people have their own verdict. And above all human institutions, there is a God, meron pong Panginoon, whose wisdom surpasses every court. Ang Panginoon po ay mas malaki pa sa korte. Every opinion and every headline, only He knows the full story of every leader's intentions, sacrifices, and flaws. Ang Panginoon lamang po ang nakakaalam kung ano ang mga intensyon ni Duterte, mga sakripisyo ni Duterte, at ang kanyang siyempre tao lamang po siya, ang kanyang mga flaws. History will argue. Critics will shout. Yung mga dilawan, pinklawan, at mga loyalista. Courts will decide. Okay? Kung ang history man, maraming mga historian, mag-argue sila. Yung mga sina Conte, yung sina Trillanes, kung lagi silang sumisigaw, nagkriticize kay Duterte, at merong mga ICC na nagdidesisyon, but the Filipino people and God above see far deeper than any tribunal ever could. Duterte's journey doesn't end with rejection, kasi nireject siya, di ba, ng ICC. It continues with loyalty, memory, and faith that no courtroom can ever rule. Meaning to say, kahit ano pang desisyon yan na pinakamalakas, hindi mawawala sa isipan ng bawat isang Pilipino na there was once a Duterte who stood up for all of us Filipinos, at alam yan ng Panginoong Diyos. So kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, sang-ayon ba kayo sa desisyon ng ICC? Kung hindi kayo sang-ayon, i-comment dyan sa comment section. Ano ang argumento nyo? Bakit hindi kayo sang-ayon bakit hindi kayo sang-ayon sa desisyon ng ICC? Kung sang-ayon kayo sa desisyon ng ICC, ilatag nyo rin dyan. I-comment nyo para mabasa natin what is your logic, what is your argument. Okay? Guys, paki-like at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga audience ko dito sa Donmar TV, at sa mga first time dito, no, na nanood sa aking channel, i-consider na i-subscribe kasi libre lang po ang subscription sa YouTube. Walang bayad yan. Subscribe na po kayo Meron po diyang subscribe button. Pindutin nyo yan. Okay, para updated kayo lagi sa mga balita natin tungkol kay former President Duterte. Okay? See you in my next video. See you in my next live.
Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Hindi po tayo hihinto. Babantayan natin si Tatay Digong.